Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Anong mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para maibalik ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga akin. Sa panahon niya gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo dito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Sa ating patuloy na pagninilay ng buhay na sambayanan, sa mga pagbasang ating narinig, nais ko kayong anyayahan na ang katangian ng buhay na sambayanan ay hindi nakakaligta at nakalilimot na tayo'y manlalakbay lang sa daigdig na ito. May sinasabi po, ang buhay ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Subalit bilang mga Kristiyano, mas malalim pang pakahulugan tayo rito. Tayo ay mga peregrino. Ang peregrino ay may malinaw na patunguhan. At alam niya ang mundo ito ay hindi kanyang permanenteng tahanan, kundi dumadaan lamang patungo sa kaharian ng Diyos. At ito ang katangian ng ating mahal na patron. Siya ay peregrino at lubha siyang namangha sa buhay ni San Francisco, lalo tigit sa buhay karutaan. Kaya nga sa kanyang paglalakbay, nais niyang sundan at makadaang-dalan si San Francisco ng Assisi. Kaya ang paglalakbay niyang patungoon upang higit na dalisayin at tapusin natin ang kanyang paghahangad na makasunod sa kaharian ng Diyos at masunod ang kalooban ng Diyos. Sa Ebanghelyo ating narinig, sinasabi, ang sino man nagnanais sumunod sa akin ay tumalikod sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi sinabi ni Jesus, umanga kayo sa akin o kaya tingnan mo ako. Ang sinasabi niya, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang tungkol sa pagdarasal, pagsisimba. Ito'y araw-araw na paglalakad kasama ni Jesus. Kaya ang unang katangian ng peregrino ay may sinusundang gabay. Sa mundo natin ngayon na napakaraming mga bagay na nais manguna sa ating buhay, pera, tagumpay, kasikatan, kapangyarihan, maging kaginhawahan. Magandang tanungin natin ang ating sarili bilang buhay na sambayanan at mga peregrino sa daigdig na ito. Sino ba ang tunay natin sinusundan? Si Kristo pa rin ba? O ang sarili nating kagustuhan? At napakagandang tanong ito lagi marahil sapagkat San Roque malinaw sa kanya. Si Kristo ang kanyang sinusundan at hindi yung sariling kalayawan at kagustuhan. Sapagkat ang gusto niya, masundan San Francisco na nasa Roma. Pero nang dumating ang salot at marami siyang nakitang may karamdaman, ang mukha ni Jesus ang kanyang namalas sa mga taong nangangailangan. Nangangahulugan, hindi yung kanyang gusto, hindi yung kanyang ambisyon, kundi si Kristo
ang sinusundan niya sa kanyang paglalakbay. At yun ang katangian ng isang peregrino. Tukoy niya, sino ang pumapatnubay sa kanyang landas at bawat hakbang na ginagawa sa araw-araw. Ang peregrino rin ay naglalakbay ng may magaang dala. Kapag tayo naglalakbay ng malayo, minsan mga bagaheng napakabigat. Kaya naman nahihirapan tayo at nagiging mabagal ang paglalakbay. Ganun din sa ating buhay. Marahil, ang pinakamabigat nating dalahin ay hindi naman yung mga maleta. At tumisay puno pa nga ng pera. Kundi ang mabibigat na dalahin na dinadala natin ay yung nasa ating loob. Galit na hindi mapagpatawad, inggit, kapalaluan, labis na pagkaakit at pagkahilig sa kayamanan, o maging takot at pangambang magtiwala sa Diyos. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, talikdan ang sarili. Hindi nangangahulugang kamungkian ang sarili, kundi palayain ang ating puso sa anumang humahagdak sa atin para maging malaya ang sumunod sa ating Panginoon. At ito ang pinakita ni San Roque bilang peregrino. Wala siyang bitbiting mabibigat. Malaya siya na tumalima at magpaubaya sa nais ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit ang karangyaan dahil anak siya ng gobernador, hindi niya pinanghawakan. Hinubad niya ang lahat ng ito bilang pagtalikod sa kanyang sarili. And out of his freedom, he freely responds to the invitation of God, even in the midst of suffering. He never falters in believing freely and obey the will of God. At yun ang pagiging peregrino ng ating mahal na patron. Pangatlo, si San Roque ay nakilala nang siya'y mamatay dahil ang kanyang dibdib ay may marka ng krus. Anong sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Pasanin niyo ang inyong krus. Literally, si Roque ay may tanda ng krus sa dibdib at ito ang naging palatandaan ng siya'y mamatay. Sapagkat hindi naman siya kinilala ng gadagan ng kanyang kababayan, sa halip ay pinagdudahang Ispilya, kaya namatay sa kititan. At nang makita ang krus sa dibdib ni Roque, he was identified by his relatives na ito ang anak ng dating gobernador. At doon, higit na nagliling ang kanyang kabanalan. Higit na nabasid nila ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Marahil kapag inisip natin ang krus, ang ating nasa isip ay paghihirap. Ngunit parang Jesus, ang krus ay pagmamahal na nananatiling tapat. Ang krus ay ang pagpili na magpatawad kahit masakit. Ang krus ay paninindigan sa katotohanan kahit mahirap. Ang krus ay paglilingkod kahit walang nakakakita, may pumapalakpak. Yun ang katangian ni Roque. Bilang mga peregrino, hindi maiiwasan na kumisay parang napakabagal at napakatamik ng ating dinaraanan. Ngunit tandaan natin, ang krus na ito'y hindi dulo ng paglalakbay. Ang krus ang daan patungo sa muling pagkabuhay. Huwag lang mo natin isipin ang hirap ng krus na binabata natin sa pagsunod kay Kristo. Ito po ang ating tulay para sa kaluwalhatian. Ito po ang pamamaraan para makamit natin ang panghabang buhay na kaligayahan
na makasama ang Diyos sa araw-araw. Ano ang mga inaanyayahan tayo sa ikatlong araw na ito ng aming pamumuno? Ano ang bumabagabag sa atin para hayaan si Jesus ang maging gabay sa ating buhay? Ano ang mga pasanin natin bitbitin na naging malaki para malayang tumulong sa paanyayan sa atin ng Panginoon? At ano ang mga krus na binabata natin na waring mabibigyan ng mahihirap? Pero kung ito'y lalaki pa natin ng pag-ibig, anumang bigat ng krus sa ating buhay ay magiging magaan sapagkat katuwang natin ng Diyos na nag-aantay sa atin para higit natin makamit ang kalwalhatian sa kalangitan. Tandaan natin, lahat ng yaman sa daigdig ay ating iiwanan. Wala tayong mabibitbit. Bilang mga peregrino, sana'y tumatalim sa puso namin isip ito. We are just pilgrims. We will not bring anything with us. Even the material things that we accumulate in this world, we will leave it behind. Pero ano ang madadala natin? Ang mga marka ng kabutihan ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Ang pag-ibig na kung saan tayo nasaktan at nasugatan para magpatawad at umunawa at magamit ang material na bagay para sa pagkakawang gawa. Tanging yun ang yaman ng isang peregrino upang marating natin maging tulad ang mga krus ng buhay patungo sa kalwalhatian sa kalangitan. Pinapaalalahanan tayo ni Roque, ang aking mahal na patron. We are just pilgrims. It is not our real home. God is waiting for us. So better follow the ways of Christ if we wanted to find our real home. Ang tunay nating tahanan, gamitin natin ang lahat ng kayamanan, posisyon at influensya sa daigdig na ito upang ang kalwalhatian ng langit ay tunay natin makamit. Patuloy tayong maglakbay bilang mga peregrino sa ating daigdig.